Karon ang ika-128 ka tuig nga kasumaran sa martyrdom ni Dr. Jose Rizal nga gi-execute siya dito sa Bagong Bayan ni adtong December 30, 1896. Ug karong panahon na daghang pud ang mga dili Katoliko nga grabe nila praise kang Dr. Jose Rizal tungod lagi kay daghang mga sinulat sa Dr. Jose Rizal nga atake kuno sa pagtulun-an sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mao na nga ang gitawag og topic kung si Dr. Jose Rizal ba namatay bang gitawag og dili Katoliko. Niagi ba siya nga usa siya ka dili Katoliko? Ang atong tubag si Dr. Jose Rizal gibunyagang Katoliko og niabot ang panahon nga diin nakigbatok siya sa gobyerno sa Espanya, misulod siya sa usa ka gitawag og secret religion, usa ka secret society nga gitawag og Freemasonry. Og tungod ni ana sa iyahang pagdawat, sa iyahang pagsulod ni ining maong gitog kapunungana, siyempre usa sa iyahang gitog mga panumpa sa maong gitog organisasyon, mao man ang pagdili pagdawat or ang paglimod sa pagtuo nga Katoliko. Mao na hinungdan nga diin kun ato ang gitawag og tan-awon ang kasaysayan, makita nato nga naay ngipon si Rizal nga nakigbatok sa gobyerno sa Espanya tungod sa hinungdan nga nagpasakop siya niining maong gitawag og usa ka organisasyon kining Freemasonry. According to Dr. Gregorio Hasaide, ingon pa niya nga gigamit ni Dr. Jose Rizal ang Masonry, ang Freemasonry, gigamit niya isip shield aron dili siya basta-basta mapukan sa gobyerno sa gitawag og Espanya. Then syempre kay Mason man siya, naturalmente nga usa sa mga tawag ining mga buhat og intention sa mga Masons to attack the Catholic faith, to destroy the Catholic faith. So mao na most of the writings of Dr. Jose Rizal before siya gi-execute atake sa pagtulun-an sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero kung ato ang obserbahan gud pud og insakto, nahulog nga giatake niya ang pagtulun-an sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero dili gyud siya actually supak sa pagtuong Katoliko, kung dili giatake lang niya ang pagtulungan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana aron maigo niya ang gitawag og gobyerno. Una giingon ni Dr. Gregorio F. Hasaide, usa sa mga banggiitang istorya nato dinhi sa gitawag og Pilipinas. So niagi sa Dr. Jose Rizal nga dili Katoliko, nga naman kay nihangop man siya sa gitawag og kapunungan niining maong gitawag og mga Freemasons. Og hangtod nga dakpan siya, gitrial siya sa gitawag og korte sa mga Espanyol. Then after on that nahukman siya nga execute or nahukman siya nga guilty sa kasong gitawag og rebellion according sa court or sa Spanish court or sa royal court na nakapanaugan siya og tawag ining hukom nga guilty, and ang silot sa rebellion maoning gitawag og death penalty by firing squad. So mao to nga niya gipakanaugan sa gobernador og hukom si Dr. Jose Rizal nga patyon kini sa December 30, 7 AM dito sa Bagong Bayan na karon mao na nang gitawag og Rizal Park. So ang question, nibalik ba pagkakatoliko si Dr. Jose Rizal? Yes. Nibalik sa pagkakatoliko. Nga naman kay human na dawat ni Dr. Jose Rizal ang judgment nga i-execute siya by way of firing squad. So syempre ang iyahang tawag ining magsilbi iyahang hangyo sa katapusang higayon sa iyang kinabuhi gitugot sa gitawag og mga Espanyol. And usa sa iyang mga hangyo nga diin ang muuban niya sa last moment sa kalibutan, mao katong iyahang tawag ini mga amigo sa Ateneo kaniadto nga puro pod gitawag og mga pari. Ug tungod sa gitawag lalong nga conversation tungod sa faith or bahin sa pagtuo rather, tungod sa lalong nga conversation nila, ang nahitabo mga higala og mga igsoon na convince sa Rizal nga iyang i-abjure, iyahang talikdan, iyahang gitawag og dili niya mo silbi iyang iluwa kung baga sa Bisaya pa ang Freemasonry. So tungod ni ana nag-issue siya og kining retraction. Yan, gipirmahan niya actually kining ato ang gibasihan kining Jose Rizal Life, Works, and the Writings. Gisulat ni Dr. Gregorio F. Hasaide.
Unya iyahaning gikuan, iyahaning gipagawas o gipirmahan uban sa mga saksi nga si Juan de la Fresno, Chief of the Guard Detail, Eloy More, Adjutant of the Plaza. Unya at the same time iyahaning gibuhat, iyahaning gipirmahan 11:30 sa gabi ni adtong December 29, 1896. Actually na may unang draft manggod nga gi-present sa iyaha nga retraction pero wa niya pirmahi kay sumala pa niya taasan ra siya. So ikaduhang draft niyang gidawat pero gusto lang niya nga naay tawag ining mga slight changes. Then after on that yun iyahan ang gipirmahan. And sa iyahang gitawag retraction nag-ingon, I declare that I am Catholic and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die rather. I retract with all my heart anything in my words, writings, publication, and conduct that has been contrary to my character as a child of the church. I believe and profess what it teaches. I submit to what it demands. I abominate masonry as an enemy of the church and as society prohibited by it. I declare this spontaneously in order to repair any scandal which my acts may have caused and so that God and man may pardon me. Manila, December 29, 1896. So buti pasabot katong pagkadili niya Katoliko kay nagpasakop sa Mason. So ang gitawag og nahitabo iya hatong giabjure, iya hatong gitalikdan, ni-retract siya. Pagkahuman iyahang gihangop pagbalik ang pagtuong Katoliko o gani kung ato ang tan-awon kaupat pa siya nangumpisal. Before pa siya gi-execute, not less than 4. Ang confession, kapila siya nagrosaryo, kapila siya ni attend og misa og iya paging request ang higala nga gitawag og pari nga maoy mo kasal kanila gamit ang Catholic traditional rite. Maoy mo kasal nila kang Josephine Bracken og gikasal sila according sa rito sa simbahang Katoliko. Pagpadayag ka na nga nibalik sa Dr. Jose Rizal isip po sa kagitawag og Katoliko. And as per sa iyahang gitawag og retraction, sumala siyang retraction, nahitabo lang nga giatake niya, nakahimo siyang scandalous action against the faith of the church. Tungod kay, lagi, sakop siya sa maong gitawag og pundok. So ang question, sa Rizal ba, nagpabiling bang Katoliko? Namatay siya? Nahimo ba siyang Katoliko pagbalik? Yes. O dili magamit sa itong mga higala nga mga dili Katoliko ang mga writings Dr. Rizal against sa Catholic faith nga naman kay again iyahan ng giretract og na mga dokumento opisyal ng gihuptan sa mga historiador concerning of that information. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee, and for all who do not have recourse to these special donations, and all those recommended to Thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen.
So karon dili mo nato. Actually nagbasa-basa ko sa ato ang gitawag comment section mga sir mga ma'am. Nagkatawa ko sa itong mga higala nga mga dili Katoliko. Ngano man kay kung sa kuan pa ba grabe ang ilang kuan, grabe ang ilang kasuko natong mga Katoliko. Nganong tawagon mo gud sila sulpot. Di ba? Masuko sila kayo ang Katoliko mo may pigitawag og pinagkaon ng sulpot. Tinuod ba nga ang Katoliko mo ipinagkaon ng sulpot atuan lang usahon karon mga sir ug mga ma'am. So kung yung tagsulpot manggod, mga sir o mga ma'am, ang word magud nga sulpot sa Filipino context, ang buti pasabot ana nga nikalit nagbutho nga walay kagikanan kumbaga. Buti pasabot mura ba og naay punuan sa kahoy, naay gitawag og punuan sa kahoy, naay nasulpot nagkalit nga wa magikan-an ng kahuya didto sa gawas ni anang maong kahuya. Mura mag-uhong ba, di ba? Mukalit lag tawag ining naturok nga wa si bisan kinsang nga bitaw nga nagsugo nga hala muturog ka mo sa turok og iyaha, unlike sa gitanom gyud for example mangga, durian kung sa gitawag og prutas pa kanang gusto kong pabagituyo gyud og tanom. So dito matawag nga sulpot. Ang sulpot katumiturok nagkalit nga walay responsableng nagsugo nga di na kana mo tawag ining gatukuro na or kanang moong siktaha mo ni ang iya sa ato ang Ginoong Jesucristo. So karon ang atong mga higala nga mga dili Katoliko, suko sila kay ingnon sila sulpot. Question, tinuod ba gyud nga sulpot sila? Duha ka live nimo sir na wala kumit ka makatan-aw mao gi-review. Mao lagi sir Ray. Sige. No problem. Okay, so karon, tinuod ba gyud nga mga sulpot ni sila? Ang atong tubag, yes. Kutob sa mga Christian denominations nga gawas sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, sulpot na mga sir ug mga ma'am. Nga naman, ning boto lagkalit nga wa suguas Ginoo nga magtukod mog inyo. Mo man ay puntos mga sir ug mga ma'am. Ang sulpot ning boto lagkalit ming tunga lagkalit nga dili ang Ginoo mo ay responsableng nagtukod ni anang maong punduka. Mao nang sulpot. Dili man matawag nga sulpot ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Nga naman, tungod kay ang Creator mismo mo kay nagpatungha ini. Kinsa man na Creator? Ang Ginoong Jesucristo. Di ba? Sa Ginoong Jesucristo mismo, ang nagtukod ni ining maong gitawag og simbahan na from nothing. So, mahitabo nga iyang gipaturok, siya mismo ang nagtanom, siya mismo ang nagpatubo, o na iyang gibuhisan sa iyang kaugalingong dugo, yang gibisbisan. Nga naman kay Acts chapter 20 verse 28 mo nagiingon ni San Pablo nga iyahang gibubuan sa iyang kaugalingon nga gitawag og dugo. So yon, si Kristo mismo ang nagpaturok, si Kristo mismo ang tawag nagbukbok ni ining maong gitawag og iglesia aron moturok ni aron motubo ni. Ano sa man ni gitanom niya ni adtong 2:33. So pagsulti niya nga, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Una iyahang gitanom. Pagkahuman niya og tawag ing tanom, gibubuan niya sa iyang kaugalingong dugo. Acts chapter 20 verse 28. Pagkahuman after on that iyahang gi-inaugurate mao dang niturok na. Ngano man kay mao naman to ang tawag anang hudyat ba kumbaga nga kinahanglan mo gawas na kining maong iglesia aron tumanon ang misyon sa pagtudlo mahitungod sa kamatuoran kay buot sa Dios ang tanang tao maluwas og masayod sa kamatuoran. 1 Timothy chapter 2 verse 4. So from the 1st century AD, 2nd century, 3rd century, 4th century, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, hangtod karon 21st century wala gyud na mawa ng maong iglesia ngano man kay kang Kristo man na. Kaya kung mawa ng iglesia way kaluwasan ng tao. Kay kana mong iglesia mo gud ang reservoir sa gitawag og graces aron makatagamtam tanian ng maong gitawag og kaluwasan. So ang Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang gingon nila nga ang Iglesia Katolika mo isulpot sagad sa mga di Katoliko nga namulong ana. Sagad sa mga dili Katoliko nga nagyawit ana mao nang mga tawhana nga way alamag sa kasaysayan sa Kristohanong pundok sumala sa Biblia og sa kasaysayan mismo. Kaya kung mahimo ning tinuod ning mao mga pundok may mabakakon sa Kristo. Mo na akong ginabalik-balik always mga sir mga ma'am. Mo na akong ginabalik-balik always.
Kay kung mahimong tinuod ning atong mga higala nga ning boto lang ni abtong 15, 17 hangtod ka sa 21st century, mahimong bakakon si Kristo. Ingon pas Ginoo, even the gates of hell shall not prevail against it. Pagkauman mo, mukalit lang og tawag ang tunga ni abtong 15th century. Yabag. Niyabag na eh. Niyabag na. Di patiga pag-ayaw sa yawang mga uto sa kasing-kasing sa mga sulpot, labi na sa mga pastoy nga na mamumunog. Ay yes, Sir Ramil. Tinuod na. Tinuod na. Tinuod na. Damo sila nga muhangop sa ilahang gitawag og garbo. Damo sila nga di ka kitaas tinuod. Wa man eh gitawag og kamaturan. Ingon pas Ginoo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kasi may iyang giubanan. Ang iyang giubanan ang iyang iglesia sumala sa Biblia. Bato nitudlo ang ato ang gitawag og Ginoong Jesucristo, di ba? As San Pablo rather nga si Kristo ang ulo, ang iglesia maoy iyahang lawas. Mo nagitudlo ni San Pablo. Anya si Kristo mismo ang maghatag sa kinabuhi sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Colossus chapter 1 verse 18. So, ang mahitabo kung tinuod ni mga nang sulpot lang, ni boto lang, resultas lipak. Kung tinuod ni sila mga sir ug mga ma'am, may tabuhan na, baka kon ang malaan kasulatan. Di ba? Kung tinuod sila, pero di man gina sila mahimong tinuod, mga butbuton man guna sila. Mga anak siyawa ba kumbaga? Di ba? Kay mga anak man siyawa, so butbut ray gadagan, hilig kayo maghimo-himo og tawag ng story. Instead of history, ang himoon is story. Magbasag kasi sayan. Instead of mutuo sa mga facts, dito na hinuon mutuo sa tawag ining kwan. Dito na hinuon mutuo sa chismis ilang pastoy. Napog nakita nga tawag inang video, ang kwan ni daw Katoliko daw. Gitukod ni Constantino. Yabag! Giyon sa mga pagkatugod ni Constantino nga sa panahon, sa pag-abot ni Constantino na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya bagag yun. Muna kong gingon ba nga, instead of mutuo sa kasaysayan, dito na hinuon ito o sa mga chismis sa ilahang gitawag og pastoy. Ang Biblia magud mamakak. Di gid mamakak ang balang kasulatan. Og di nila na mabungkag ng pamulong si Ginoo. Pamulong sa tong Ginoong Jesucristo nga bisan hanggang haan sa impyerno di makabuntog. Di nila mabungkag kung di nila mabaliktad kanang giingon ni Ginoong Jesucristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya, kung tinuod sila, kasi may gubanan ni Kristo ano panahon na. Tawag anang before ang 15th, 16th century. Kinsa be? Oh, kinsa man? Kasi may gubanan ni Kristo. Kinsa mang lawas ni Kristo anang panahon na nag-exist. Ya kung mahitabo nga wala ang lawas ni Ginoong Kristo at that time, after the 1st century AD, mahitabo nga ungo ng Kristo ilang gituohan, anananggal. So karon, ang bawat sekta nga gawas sa iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo maotoy sulpot. Yan. Again balik-balik ko na ko kanang Iglesia ni Manalo, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, Born Agoy, Foursquare Gospel Church, Kibuloy, Soriano, kinsa pa, kini mga ubang mga pundok gawas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga sulpot ng dagko. Wa tay kalawasang makaplagan diha. Baptist wa tay kalawasang makaplagan diha. Lutheran Church wa tay kalawasan nga makaplagan diha. Ngano man kay ang ilang mga founders dili na mao ang manluluwas. Dili na mao ang nagpakamatay sa cross aron luwasunta. Namingon na ba nga, nituo man ko ni Kristo isip personal nga manluluwas, luwas na ko, giluasan ka lang. Giluasan lang mo. Nga naman, again, dili na to ma-deny ang kamatuuran. Di na to malimod ang kamatuuran nga ang maong gitawag og iglesyang gitukod ni Kristo existido from the time of the foundation until now. Maunay tinuod. Di na to na mabali, di na to na musok man pa, di na to na mausab nga nang gitawag og kamatuuran na. Di na mausab ng kamatuuran na. Nagpabilin ang kamatuuran nga iglesia gitukod ni Kristo wa na mawa. Kay wala man na mawa, si bisan kinsang gawas ana ni sulpot. Di ba? Sulpot. Si bisan kinsang gawas anang mong iglesia ha, sulpot na.
Nya si bisang kinsang magpamimbro ana maimpirno gyud. Nga naman instead of motuos ka maturan hangpon ang kamatuon dito naman hinuon ni tuo sa gipagtukod og tao. Di ba? Dito naman hinuon mi tuo ang gipagtukod og mga Amerikano. Kung sa tawag dito sa mga taong ingon ana, nya ila pagkikiinsist sa ilang kaugalingon nga tinuod sila wrong, mali. Mali. Bisan pagkapila mo claim kamoy tinuod, magpabili ng kamatuoran nga sulpot ng inyong pundok. Unsa may ilan nang sa sulpot nga pundok? Rehistrado. Unsa may ilahanan sa gitawag og sulpot nga pundok, pastor ang nagdumala nga dili pari. Yan na may pastor nga pari. Pero pag naaga ni pastor nga dili gani pari, sulpot na. Sulpot na. Number 3. Unsa pay tawagan ng ilahanan nga sulpot ng maong gitawag og pundoka, ang ilang kasaysayan nagsugod lang sa 15th century. Ang edad gani ana di gani mo lampas og 600 years old kana nga nag-angkon-angkon na Christian denominations. Sulpot na, bakako na. Muna bisan pagkapila mo magsigi wild. Bisan pagkapila mo magsigi og kana bitong kanang atake simbang Katoliko, magpabilin gyud na nga kanang inyong pundok na nga iya siyawa. Iya sa yawa in the sense nga ang yawa mo'y nagpaluyo ninyo na tukuro ng maong gitawag og pundoka aron makigumpetensya sa iglesia gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Yan. So mo ni punto. Mo ni punto mga sir ug mga ma'am. So again gawas sa simbahang Katolika, gawas sa pundok nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, pag di kasakop ana kanang imong pundok nga imong gipasakupan, sulpot kana. Sulpot. Bisag kung saon mo nagtuwad balintong. Muna nga bisag usa mga sir mga ma'am, wag gyud makita nila nga tawag kining naluwas. Tanawa ra na sila be. Itudlo na to, itudlo sa to abi kung naabay kanang pundok na miingon sa kin naluwas na ni. Nakabalo sila nga nanas langit ba kumbaga. Wala bisag usa. Nga naman kay mismo gani ilang founder ambot og naluwas ba to. Pero sigurado ko na impyerno. Sigurado ko. Sigurado gyud ko na impyerno gyud. Kutob sa gitawag og mga nagtukod og ilang kagalingong pundok ang mga kalag-ab to nga impyerno. Nga naman wa man mutuman sa kabubuton sa Dios nga dito magpasakop sa iyang anak. Unya ang kapait pa kagihimong gihimong tawag anang kapital. Gihimong tawag ining basihan o kapital ang pulong sa Dios aron nakapangling lang sila tao. Karon, isa may kuntuhan. Balang kasulat ng kasaysayan, kamo. Sabi sa pag-usaon ninyo, di gina malimod ang gitawag og tinuod na kanang maong pundok gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mga sulpot ng dagko o gipanggamit na sa gitawag og yawa. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.